Inaayawan ka na ba ng partner mo? Paano kung ito ang ginawa mo? Yan. Humantong na ba sa punto na inaayawan ka na ng partner mo? Yung tipong nawawala na siya ng gana? Na parang gusto ka na talagang hiwalayan? Na parang hindi ka na rin gaano kinikibo? Well, panoorin niyo po yung video na ito. Actually mga utol, ang dami-dami na naming natatanggap na mensahe or humihingi na rin ng advice na mayroong ganitong sitwasyon. Na Kuya Kiko, parang binabaliwala na ako ng partner ko, parang nagsasawa na yata siya sa akin. No, yung parang gusto ko nang pakawalan ng partner mo. So, ano ba ang dapat nating gagawin? Kasi syempre, kung nasa ganito kang situation, for sure, napakasakit nito. Napakahirap na yung tipong gusto mo pang i-work out, na gusto mo pang i-save yung relationship ninyo, lalong-lalo na kapag nagpamahal ka na sa tao, di ba? So napakahirap talaga. So ito ngayon, ano ba ang mga dapat nating gagawin? Una nga sa lahat mga utol, kapag nasa loob kasi tayo ng relationship, is yung presensya natin ay nandyan. So kapag ito ay palaging araw-araw na nakakasama ng partner mo, nakakaharap, nakakausap, yung tipong parang paulit-ulit na lang yung routine and wala malang bago, parang halos pare-pareho na lang yung nangyayari araw-araw. So talagang hahantong at saka hahantong din yung isang tao na siya ay magsasawa. Not unless kung sobrang mahal na mahal ka rin ng taong ito. Pero kahit sabihin pa natin utol na kahit sobra-sobra ka pang mahal ng taong ito, ay hahantong at saka hahantong pa rin talaga na pagdating ng panahon hindi man natin masabi na sa ngayon, kundi pagkalipas ng 5 taon, 7 taon, 10 taon, or 15 years, no, 15 taon, na siya ay magsasawa at magsasawa pa din. Yes, pareho lang din po yan sa mga kagamitan natin sa gamit. No, di ba kahit nga sa mga iPhones is kapag may bago, papalitan na naman kasi nagsasawa tayo, gusto natin palagi is merong bago. So hindi rin ito nalalayo. That's why kung minsan nasasabi natin na hindi naman tayo iPhone, hindi naman tayo cellphone, hindi naman tayo gamit na ganun na lang kabilis or kadali palitan. Pero ganun at ganun pa rin utol. Psychologically, yung tao po ay humahantong din talaga sa pagsasawa. So ngayon, ang kailangan nating gagawin, like I said kanina, dahil araw-araw pa ulit-ulit na lang yung routine, subukan mo muna utol na mag-step back. Subukan mo muna na pahupain yung tensyon. No? Kagaya po yan sa lubid na pumipilipit. No, kapag halos paulit-ulit na lang yung nangyayari, ay pasikip ng pasikip or pahigpit ng pahigpit yung lubid na ito. So that's why hahantong at saka hahantong until talaga na hahantong yung partner mo na siya ay magsasawa, nape-pressure, or nawawala na rin ng gana. Kaya ang gagawin natin ay, okay, pakawalan muna natin siya, no, para ma-release yung tensyon na kung saan humihigpit yung lubid na ito, no, yung tali. So kailangan natin munang pahupain sa pamamagitan ng pag-pull back muna or pag-step back muna. No, step backward muna tayo utol. Hayaan muna natin sila. Palipasin muna natin, kaya dito na pumapasok yung mag-no contact rule ka muna. Kung napapansin mo sa partner mo na parang nawawala na siya ng gana, nang hindi mo naalalaman or kung hindi mo alam kung ano ba talaga yung pinakadahilan at saka rason, ikaw na lang umintindi. Huwag mo na siyang tanungin ng tanungin. Kapag tinanong mo yan utol, pareho lang po yan na mas lalo mong pinapahigpit yung lubid, na mas lalo mo siyang binibigyan ng tensyon, na mas lalo mo siyang pinipressure. So that's why kailangan muna nating intindihin, unawain sa pamamagitan ng okay, siguro nagsasawa na siya sa akin. Kailangan ko rin muna sigurong mag-pull away, kailangan ko rin muna sigurong mag-pull back. No, huwag ko munang ipilit yung sarili ko sa kanya. Kailangan niya rin siguro muna ng konting panahon. Yes. And sa pag-atras mo utol, kailangan ay mapaghanda ka rin.
you should always prepare yourself sa kung ano man sakali yung mangyayari pagdating ng araw. Hayaan mo na nating mag-isip, no, nang makapag-relax yung partner mo, makapag-relax yung kanyang isipan, at saka makapag-isip ng maayos. Kung talaga bang minamahal ka niya, kung talaga bang mas matimbang ka sa kanya, kung talaga bang mas importante ka rin pagdating sa kanya. Kasi hindi mo ito mapipilit eh. Hayaan natin siya mismo yung magpoproseso nito sa kanyang isipan. Hayaan muna natin siya na siya mismo yung mag-iisip para sa kagustuhan kung ano man yung meron sa kanya. Hindi natin ito kailangan pilitin, utol. Hindi natin siya dapat ding tulungan, no, kung sino din yung pipiliin niya or kung ano yung kailangan niya. Hayaan muna natin. And at the same time, utol, like I said, kailangan mong paghandaan din ito, no, na at the same time kailangan i-improve mo rin yung sarili mo. Kung meron siyang panahon or binigyan mo siya ng panahon na makapag-isip, dapat sa sarili mo, sa mga kapanahunan na ito, at the same time, sa kaparehong panahon ay unahin at saka i-priority mo rin ang iyong sarili. Okay, mag-self-improve ka rin. No, i-priority mo yung sarili mo, mag-focus ka rin sa mga bawat gawain mo, mag-exercise ka, mag-focus ka sa trabaho mo. No, and try mo yung mga panibagong gawain. You should try something new. No, mag-gym ka, mag-jogging ka, na para maaliw ka. Hindi yung nawawala na nga ng gana yung partner mo sa'yo and then siya pa rin yung iniisip mo. No, na namomroblema ka, iniisip mo nang iniisip, bakit kaya nawawala na siya ng gana sa akin? Bakit kaya? Huwag mo nang questionin yun, utol. Talagang hahantong at saka hahantong din talaga yung isang tao sa ganito. No, so that's why kung minsan sa relationship natin ay kailangan mo rin subukan na magbakasyon. Na ikaw lang or subukan mong umuwi muna sa inyo. Magpaalam ka sa mister mo o sa partner mo para ma-miss ka rin niya. Kung palagi kayong nagsasama sa loob ng isang bahay, halimbawa biruin mo, umaabot na kayo ng 15 years na dyan lang kayo sa loob ng isang bahay, talagang may hahantong sa inyo na magsasawa yung isa. Kaya hanggat maaari, subukan nyo muna na may isang uuwi. No, magbakasyon muna ako, doon muna ako magpapahinga or doon muna ako mag-aliw-aliw, or pwede na rin magdahilan ka na may kukunin lang ako doon, siguro mga 3 or 4 na araw, and then babalik din naman ako. So ganoon, para ma-miss ka rin bahagya ng partner mo. Na para yung tensyon, utol, kahit paano, sa ilang sandali or sa saglit na panahon na ikaw ay umalis or siya man ay umalis, is mabawas-bawasan. So ganun po, no? Huwag na huwag po tayong matakot na kapag inaayawan na tayo, kapag inaatrasan tayo, okay, ibigay muna natin yung panahon na yun. Kasi pagdating ng araw, kapag hinahayaan lang natin sila, ay mas lalo pa nilang makikita yung halaga natin. Pero kung the more mong pinipilit, the more mo siyang inaaway din, no? The more kang nagmamakaawa or the more kang naghahabol sa kanya, na mas lalo mo siyang kinukulit, ay mas lalo ka pa niyang iiwan ng iiwan. Mas lalo ka talaga niyang lalayuan at saka hindi niya makikita yung halaga mo, utol, or yung importansya mo pagdating sa kanya. Wala eh. Mas lalo lang siyang magiging kampante dahil nandiyan ka naman palagi eh. Pero subukan mo munang umatras. Subukan mo munang mag-step backward. Like I said kanina. Try mo, utol. Once na magawa mo ito or once na malagpasan mo ito, tiyak, alam mo na yung dapat mong gagawin next time. Sure na sure po yan, utol. Kasi alam mo na eh kung ano mga magiging resulta. Okay? So yun po ang dapat ninyong gagawin. No, kapag inaayawan na kayo or nawawala na ng gana yung mga partner mga partner ninyo sa inyo, step backward muna. Okay? So yun po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. So yun po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!